Isang malaking balita ang yumanig sa defense sector ng Pilipinas. Ang United States ay naglabas ng $80 million na halaga ng military assistance para sa ating bansa. Kung sa tingin nyo ang $80 million na ito ay mapupunta lang sa mga karaniwang baril, bala, o lumang truck, nagkakamali kayo. Dahil sa pagpasok ng taong 2026, ang pinakamatinding banta sa ating bansa ay hindi lamang nakikita sa ibabaw ng dagat. Ito ay palihim na nagaganap sa kailalimang bahagi ng digital world at electronic signals. Ano nga ba ang totoong nilalaman ng $80 million aid na ito? May dalawang napakalaking aspeto ang pinalalakas ngayon ng Amerika sa ating militar na bihira nating mapag-usapan sa balita, ang tinatawag na C4 ISTAR at ang napakakrusyal na cybersecurity. Bakit ito ang itinuturing na invisible shield ng ating bansa? At paano nito babaguhin ang laro laban sa mga dayuhang hacker at barkong sumasakop sa ating teritoryo? Huwag kayong aalis. Sa video na ito, hihimayin natin ang bawat posibleng gamit, teknolohiya, at sikretong kasunduan sa likod ng $80 million military assistance ng Estados Unidos. Bago natin buksan ang mga posibleng crates ng armas, kailangan muna nating intindihin kung paano gumagana ang tulong na ito. Ang $80 million ay hindi cash na ibibigay sa ating pamahalaan para gastusin kung saan natin gusto. Ito ay idinadaan sa Foreign Military Financing o FMF ng Estados Unidos. Ang FMF ay isang programa kung saan ang US government ay nagbibigay ng grants o pondo para sa mga kalyadong bansa upang makabili sila ng mga kagamitang pandigma na gawa mismo sa Amerika. Ibig sabihin, ang perang ito ay mapupunta sa mga defense contractors sa US. Ngunit ang makikinabang sa mga modernong produkto ay ang ating sariling sundalo. Sa kasaysayan ng ating bansa, nakatanggap na tayo ng mas malalaking tulong, tulad ng $500 million na ipinangako kamakailan. Ngunit ang $80 million na ito ay napaka-strategic. Hindi ito pangkalahatang pondo, ito ay nakalaan para sa mga partikular na pangangailangan na mabilisang magpapalakas sa ating depensa sa gitna ng modernong hamon ng 2026. Ang unang malaking posibleng paggagamitan ng malaking bahagi ng $80 million ay ang pag-upgrade ng ating C4 ISTAR capabilities. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mahabang acronym na ito? Ito ay nangangahulugang command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance. Sa madaling salita, ito ang nagsisilbing utak at mata ng ating militar. Kahit gaano karami ang ating bagong barko, tulad ng parating na 5 Abukoma-class destroyers, o kahit gaano kalakas ang ating mga kanyan, wala silang silbi kung sila ay bulag. Sa pamamagitan ng C4 ISTAR, magkakaroon ng Pilipinas ng mga sumusunod. Tactical Data Links, isang sistema kung saan ang nakikita ng radar ng isang eroplano ay direktang makikita ng mga barko sa dagat at ng mga sundalo sa lupa sa parehong segundo. Target Acquisition Systems, mga high-tech na computer na kayang mag-compute kung saan eksaktong tatama ang ating mga missiles o kanyan upang matiyak na walang nasasayang na bala. Satellite Communications, mga radyo na hindi basta-basta may jam o may intercept ng mga kalabang bansa, kahit pa nasa gitna ng malawak na karagatan ang ating mga patrol vessels. Ang pag-invest sa C4 ISTAR gamit ang US aid ay titiyak na ang ating armed forces ay hindi lamang lumalakas, kundi nagiging mas matalino at mas mabilis kumilos. Ngunit may isa pang banta na mas malapit sa atin kaysa sa mga barko sa West Philippine Sea, at ito ay ang cyber warfare. Nitong mga nakaraang taon, nakaranas ang Pilipinas ng sunod-sunod na malalakas na cyber attack sa ating mga government websites, military networks, at maging sa ating mga utility grids. Dito papasok ang isa pang pangunahing posibleng nilalaman ng $80 million assistance, ang cybersecurity support. Hindi na sapat ang simpleng antivirus para sa isang hukbo. Ayon sa mga kasalukuyang defense agreements, nagpapakita ng interes ang Amerika na mag-transfer ng mga sopistikadong cyber defense systems sa Pilipinas. Kasama rito ang tinatawag na Integrated Cyber Range and Training Platform. Ano ang silbi nito? Ito ay isang virtual environment o simulation platform kung saan ang ating mga cyber warriors sa Armed Forces of the Philippines ay pwedeng mag-train laban sa mga simulated state-sponsored cyber attacks.
Sa pamamagitan nito, matututo ang ating mga eksperto kung paano edepensa ang mga military communications, radar systems, at maging ang mga computers ng ating mga bagong warships mula sa mga malalayong hackers na nagtatangkang patayin ang ating mga sistema sa gitna ng tensyon. Ang cybersecurity transfer na ito ay titiyak na ligtas ang ating digital sovereignty habang pinoprotektahan natin ang ating pisikal na teritoryo. Ang pangatlong aspeto kung saan maaaring mapunta ang pondo ay ang infrastruktura sa loob ng ating siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Upang maging epektibo ang C4 ISTAR at cyber operations ng magkakaalyadong puwersa, kailangan ng matibay na pundasyon sa lupa. Ang $80 million ay maaaring maging pondo para sa pagpapatayo ng mga sumusunod. Secure Communications Hubs, mga gusali sa loob ng EDCA sites na may makakapal na pader at proteksyon laban sa electromagnetic pulses o EMP, upang manatiling bukas ang komunikasyon ng militar kahit sa panahon ng matinding gyera. Fuel at ammo storage, mga bodega at tangke na nakabaon sa ilalim ng lupa upang protektahan ang mga krudo at bala mula sa mga airstrikes. Humanitarian Assistance and Disaster Relief Warehouse, mga pasilidad para sa mabilisang pagtugon sa mga kalamidad, na isa rin sa mga pangunahing layunin ng EDCA. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga pisikal na armas at kagamitan para sa ating mga sundalo sa frontline. Kahit maliit ang $80 million para sa malalaking missiles na nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat isa, sapat na sapat ito para sa mga tinatawag na tactical precision munitions. Maaari tayong makatanggap ng mga karagdagang Javelin anti-tank guided missiles at Stinger ground-to-air missiles na napakadaling bitbitin ng ating mga infantry units at marines. Maaari din itong mapunta sa mga personal gear ng ating mga sundalo, tulad ng advanced night vision devices, lightweight body armor, at mga tactical radios na ginagamit sa maliliit na unit upang masiguro ang kanilang kaligtasan habang nagsasagawa ng mga mapanganib na misyon. Sa kabuuan, ang $80 million military assistance mula sa Estados Unidos ay hindi lamang simpleng donasyon. Ito ay isang madiskarteng suporta na nakatutok sa pagbuo ng utak ng ating depensa sa pamamagitan ng C4 ISTAR, at ang pagpapatibay ng ating digital na pader laban sa mga cyber attacks gamit ang makabagong cyber security technology. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, mas lumalawak ang kakayahan ng ating militar na hindi lamang lumaban gamit ang pisikal na lakas, kundi ang maging handa sa modernong digmaan sa 2026. Para sa inyo, alin ang mas dapat nating unahin sa tulong na ito? Ang pagbili ba ng mga pisikal na armas, o ang pagpapatibay ng ating cybersecurity at C4 ISTAR capabilities? E-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, e-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa modernization ng ating armed forces. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas!